Mabuti na lamang at dumating nga itong si Tito Frankie at naikwento nga ni Era ang kanyang desisyon kung saan nagbago na nga ito at nabalitaan nga nitong si Frankie na ito'y kanyang ibibigay sa naturang charity na sinusuportahan nga nitong si Mauridet. Ngunit nag-iba ang kanyang desisyon at ito'y naikwento nga ni Era na gagamitin na lamang ang pondo sa pinaplano nga nitong si Renan bubuksan na bagong firm. Ngunit hindi natutuwa itong si Tito Frankie. Hindi ito magandang option na iwanan ang nasimulang legacy ng kanyang ina, lalong-lalo na itong Keystone. Importante ang pangalan ni Meredith at hindi magandang desisyon na iwanan na lamang hindi rin niya nagustuhan kung saan ito nga si Renan ay hindi pa nga kasal dito kay Era ay nakikialam na siya pagdating sa financial na pag-aari nga nitong si Era. Hindi ito magandain kung kaya't naisipan nga ni Frankie na maigi na magsiguro siya sa kanyang sarili. Hindi natin alam ang mangyayari in the future pag sila'y nagkasal, maigi na. Dahil parehas sila na abogado, kailangan nila ng agreement, prenuptial, kung saan doon ay pipirma nga itong si Renan, makikita ang mga assets at dito nga malalaman kung saan hindi mangingialam nga itong si Renan sa kung anumang pag-aari nitong si Era. Ngunit si Renan, matapos nga ipakita nga ni Era ang naturang agreement, ay nagalit ito dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan nitong si Era. Una, noon ay nagalit siya dahil nga sa pinagdudahan ni Era itong si Renan na may babae, kung saan totoo naman talaga at nalusutan niya dahil gumawa siya ng alibay. Hindi nagustuhan ni Attorney Renan ang plano nga nitong si Era kung kaya't nag-disagree siya dito. Sinabi niya na hindi na lang umano daw itutuloy ang kanilang napaplanong kasal at nilayasan niya itong si Era. Palibhasa, kapag nangyari na pumirma nga siya doon ay maaring hindi niya na magawang hututan pa itong si Era at iniisip niya paano niya ngayon mababayaran itong si Patricia kung hindi niya magagawa ang kanyang ninanais. Malungkot si Era sapagkat iniwanan siya nitong si Attorney Alon sa lamisa at nilayasan nga siya nito. Nakakainis ang pag-uugali nitong si Alon. Samantalang, ito naman si Alon ay agad natatawag nga dito kay Patricia upang sabihin ang nangyari. Buong akala nga niya ay okay na ang lahat, mahuhututan na niya si Era. Ngunit biglang nagkabilyaso matapos sabihin nga nitong si Era na may plano si Renan sa pera na magiging auction ng mga belongings nga nitong si Mauridet. Kaya naman naging alarming ito para kay Frankie bilang isang tito at naiwan na kaibigan nga nitong si Mauridet. Inayuhan niya na magsiguro nga itong si Era na talagang walang hangad ito o walang interest nga itong si Renan sa pag-aari mula sa mga magulang nga nitong si Era. Kung kaya't bagay na kinainis nga nitong si Renan Alon. Subalit, ang payo naman nitong si Mautak at tuso din ni si Patricia na dapat umano hindi niya iniwanan. Kailangan niya makuha ang trust nitong si Era. Abogado siya at magagawa niya yun ng paraan. Nang sa ganun, dapat ay sinakyan na lamang niya itong si Era. Nang sa ganun makuha niya ang tiwala nito at magagawa niya kung ano man ang ninanais niya. Dahil sa kanyang ginawa na iniwanan niya itong si Era, sa tingin ba niya ay makukuha niya ang loob nitong si Era? Gagalitin lamang niya si Era. Kaya't gumawa siya ng hakbang para balikan na nga itong si Era at imanipula ang emosyon nitong si Era at makuha ang tiwala dahil yun ang kinakailangan niya nang sa ganun masagawa ang kasal at tuluyan siyang pagkatiwalaan nitong si Era.